Hala, Martin Romualdez itinuro na ang kanyang pinsan dahil hindi daw siya ang mastermind. Malupit! Mga banateros, may masamang balita, no? Hindi naman totaling sobrang sama. Pero syempre, medyo nakakakaba dahil mukhang totoo ito, mukhang legit. At talagang ilang beses na ako nakakakuha ng ganitong mga chat sa akin. Hindi lang sa akin kundi sa buong Banateros. So, grabe no. Dahil nga siguro doon sa nagtrending ng mga video, lalong-lalo na doon kay Isko Moreno yung interview namin at sa iba pa, mukhang nanggigigil talaga sila sa amin. Meron pang isang text nga sa akin na siya daw ay nag-aalala at narinig niya daw to. Isa daw siya sa mga trabahante or tigasunod ng politikong ito na parang mapagmitingan daw na pati na daw kami kung dumating daw yung time na magkagipitan na pati na kami ay dadamay na kami sa pagpapatumba. Nabanggit pa nga dito sa text na to na pati nga daw si Vice President Sara Duterte ay ipapatumba. So yung mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ayun, no? Hindi tayo nakapag-vlog kahapon dahil may ginawa tayo. Nag-swimming. At ayun, dahil nga doon, sobrang daming mga balita ngayon na nagbabaga, lalo na dito sa ilalabas daw ng administrasyon itong tunay na mastermind ng flood control scam. Nako, sino ba to? No, yung mga pag-uusapan natin at ito yung banta sa buhay namin ng mga banatero. So mamaya i-reveal natin yan kung sino yung politikong gustong magpatumba sa amin or lalong-lalo na sa akin at kay siguro sabihin na natin sa aming lahat. Dahil nga siguro dun sa mga sinasabi namin, mga komento namin about politics na talagang nasasaktan sila. Pasensya na kayo, ba't pawis na pawis ako kasi maglilinis kasi ako ng bahay ngayon. Ito yung pinaka-exercise ko dito. So maglilinis ako ngayon para mapagpawisan. So pag-usapan muna ho natin itong banta sa buhay ng Banateros Brothers. So, nakakailang chat na rin kami. Nakakailang chat na rin pala sa amin. Yung mga ganito, text chat. Marami na hong gumagawa nito sa amin. So, may isang text akong nabasa na talagang medyo nakakakaba. Iba yung dating niya. Iba yung, yung dating niya sa amin at yung pananalita. No? Hindi ko alam kung saan siya nasaktan. Hindi ko alam kung saan siya nasaktan, kung saang komento namin or komento ko komento namin ng mga Banateros Brothers. Hindi ko alam kung saan siya nasaktan doon na bakit ganito na yung naiisipan nilang gawin. Para So may nag-text kasi sa akin. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo. Para syempre mahirap na baka makasuhan tayo. May text kasi sa akin na ipapatumba nga kami ng buong Banateros Brothers. At lalong-lalo na daw ako. No. Alam nyo, masasabi ko dyan sa politiko na nais na gawin sa amin to, kung totoo man to hindi naman kami babanat kung wala kami nakikitang mali. Diba? Hindi rin namin sisitahin yung tama kung talagang tama yun. Hindi namin babanatan yung mga politikong gumagawa naman ng tama. Una-una, ang dami-daming mga politiko. So, hindi naman lahat ng mga nasa gobyerno rin naman talaga matatawag nating kurap or mga buhaya or mga salbahe. Hindi naman natin matatawag silang ganun. Sadyang may mga iilan lang talaga dyan naghahaman at hayok sa pera, hayok sa pagnanakaw.
or talagang parang naging sakit na nila yung pagiging kawatan. No, parang naging hobby na nila yung pagiging kawatan, lalong-lalo na sa pera ng taong bayan. So ngayon, mga banateros, mga kabiyaya, kayo ng mga politiko na mga nagagalit sa amin dahil sa mga komento or komento namin ng buong Banateros Brothers, gawin nyo kasi kung ano yung tama. Isipin nyo ha, may krisis na sa Pilipinas. Tapos, saan kayo nakapokus sa impeachment? Ano mapapala namin dyan sa impeachment? Sorry, pero ito, totoo to. Anong mapapala namin sa impeachment? Anong mapapala ng taong bayan dyan sa impeachment laban kay BP Sara? Kapag na-impeach ba si BP Sara Duterte, bababa ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas? Dadami ba ang mabibigyan ng trabaho dito sa Pilipinas? Yung mga nangangailangan ng mga kabahayan ng mga hanap buhay, magkakaroon ba sila? 'Di ba hindi? Hindi naman mababago eh. Wala naman mangyayaring pagbabago. Siguro ang talagang merong pagbabago yung kung si Marcos Jr. ang ma-impeach dahil una-una siya yung pasimuno or mastermind ng lahat ng nakawanto at hindi magbabago yung pananaw namin dun. So kapag siya ang nawala dito or nawala dyan sa posisyon na yan, talagang may pag-unlad ang Pilipinas. 'Di ba? Pero kung si BP Sara, una-una, bakit naman nga impeach si BP Sara? Halos saan? Ikinahirap na ba ng ikinahirap na ba ng Pilipinas yung 125 million pesos na confidential funds? Ikinahirap na ba yun? Although, yung una-una ulitin namin, yung pinagamitan ng confidential fund, napakagaling. Napakaganda ng kinahinatnan nun. Doon nga natin nalaman yung laptop scam, 'di ba? At yung iba pa. Doon kasi ginagamit yun. Kaya sa totoo lang, wala naman talagang malaking katwiran or walang malaking dahilan para dyan sa impeachment ni BP Sara. Totoo naman ano mapapala namin dyan? 'Di ba? Mababago ba ang Pilipinas pag na-impeach si Sara? 'Di ba hindi? Ngayon, kung nasasaktan kayo sa mga komento namin ng mga Banateros Brothers, ayusin nyo. 'Di ba? Ayusin nyo yung tsaka eto pa. Tumakbo-takbo kayo bilang congressman or senador or kung ano man, mayor man or gobernador or kung ano pang kung ano pang posisyon yan sa gobyerno. Tapos pag nasita-sita namin kayo ng mga ordinaryong Pilipino, magagalit kayo. Hindi dapat ganun, 'di ba? Hindi dapat ganun na anak ng teteng, mga balat sibuyas kayo, 'di ba? Una-una, pasahod namin kayo, natural na magreklamo kami sa inyo. Sinasahuran namin kayo dahil sa pamamagitan ng binabayaran naming tax. Natural na magreklamo kami dahil pera namin 'yan. Yung sinasahod nyo sa bawat posisyon nyo, pera namin yan. Yun yung nanakaw nyo, pera pa rin namin yan. No, kaya kung kayo ang walang karapatan na magreklamo sa amin. No, kasi kaya nga kayo nandyan para isaayos yung mga problema dyan. Ang nangyayari, imbis na iayos nyo, kayo pa yung mismong dumadagdag ng problema ng Pilipinas. Tapos ngayon magagalit kayo, so babantaan nyo kami, ganyan, ipapapatayin nyo kami. Dahil dun sa mga komento namin, dahil sa inyo. Hindi hindi tama yun. 'Di ba? So ngayon, una-una ito, ulitin ko. Itatak nyo to sa isipan nyo mga Banateros. Hindi ako takot mamatay. Lahat naman tayo pupunta dyan kung yun talaga yung pinagkaloob ni Ama, na hanggang bukas, hanggang susunod na araw, mamaya lang, o maya-maya, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, hahatulan ka na niya, siya lang ang makakapag-desisyon nun. No? Kung mangyari man yun, okay lang, wala akong problema. 'Di ba? At hindi nga ako takot dun. Natatakot lang ako, syempre, sa mga maiiwan ko. Walang problema dun sa akin kung gusto nila, maglaban kami, walang problema din doon, 'di ba?
Kaso hindi ako gumagamit ng ganun eh. Hindi ako gumagamit ng ganun. Siguro, baka pwede, kutsilyo, pwede pa yun. Pero yung ganun, hindi. At para sa akin, isang kaduwagan kasi, sorry sa mga kapulisan natin, pero para sa akin, isang kaduwagan ng gumamit ng armas na ganun sa paikipaglaban. No? So, doon, pagdating doon sa papatayin kami, papatumba kami, hindi ako natatakot dyan, no? Ewan ko lang sa ibang banateros, pero alam ko, pati rin sila, wala silang pakialam dyan. Ako talaga, wala talaga akong kinakatakutan niya. Kasi alam ko na may ginawa akong tama eh. Alam ko na may puwang na ako dun kahit papano sa itaas. Tsaka kung pagkakaloob niya man yan ng itaas, walang problema. Diba? Pasensya na kayo, pawisan tayo, nagpapapawis tayo. Ito nga yung tinatawag ko na on the spot na vlog. Walang script, diba? So yun, dun sa mga politikong nasasaktan, ng mga pinagsasabi namin ng buong Banateros Brothers, siguro, mas maganda, ayusin nyo yung trabaho nyo. Kung ayaw nyo masita namin kayo, ayusin nyo. Tsaka normal lang na magreklamo kami. Putang ina, pasahod namin kayo, mga hayop kayo. Tandaan nyo yan, itatak nyo yan sa kukote nyo. Natural lang na magreklamo kaming mga putang ina nyo kasi nga pasahod namin kayo. Kaya wag nyo kaming takot-takutin dyan sa mga papatumba, tutumba ka ni ganito, Jay, itutumba ka ni ganyan, Jay. Wala kaming pakialam dyan, putang ina nyo. Kung mamatay, di patay. Di pengi na lang ang pangkape. Langinan itong mga hype na to. Alam nyo, una-una dito sa amin, ang salitang pagpatay, or hindi naman sa pagmamayabang ang salitang pagpatay or papatayin ka ay parang para sa amin nga Tutusin, para sa akin isang karangalan yun. Biri mo, pinatay nyo ako dahil pinaglalaban ko ang Pilipinas. Kinakalabang ko yung mga nagpapahirap sa mga kapwa ko Pilipino. Masarap yun Oo, hindi ako magsisisi dun. Isang karangalan yun kaya nga 'di ba sa kakanta natin 'di ba? Kanta ng na ang mamatay ng dahil sa iyo. Uy. Isang karangalan 'yun, no? Na Jay Guevara pinatay dahil sa pagkokomentaryo or paglalabas ng opinyon dahil sa korupsyon at kinakalaban niya ang mga korap sa gobyerno. Puta na, I'm proud of it. Kaya kayo, huwag kayong mag-ano dyan na yung mga pagpatay-patay na. Yung nga lang, medyo nakakabahala dahil una-una, yung iba sa mga Banateros Brothers, may pamilya na kailangan talaga din nilang umiwas at katulad yan, alam nyo naman, si Sir Jack may anak, may pamilya, may asawa at anak na kailangan talaga niyang protektan at maliliit pa mga anak niya. So sana yung kapwa ko Banateros Brothers na katulad niya may mga pamilya na wag nyo naman sana idamay. Kung gusto nyo unahin nyo na si Banat Bay. Joke lang guys. Tarantado. Isa dyan to kay Banat Bay Peace doll. Peace boss, bye, peace. Kung gusto nyo ulayin si Banat Bay, wala naman juwa yan. Walang asawa, walang anak. Bastante na rin sa buhay. Nagawa niya na lahat. Pumunta na rin siya sa iba't ibang bansa. So, unahin nyo na si Banat Bay. Wag naman po kami, Wag naman po kami. Tsaka yung sa mga kaso-kaso, unahin nyo na rin si Banat Bay. Si Banat Bay kasi may pang piyansa, may pang sa mga kaso yan. Hindi katulad namin ng ibang mga Banateros. Kami ay mga dukha. Mga lamang, mga mahihirap na nilalang. Yun mga sa gobyerno diyan, sa mga politikong galit na galit sa buong Banateros Brothers. Eto kayo. Easy lang, kalmahan nyo lang, paabutin nyo hanggang 2028 at doon tayo magkakaalaman. Easy lang kayo. Huwag kayo masyadong ma-hurt sa mga pinagsasabi namin. Huwag kayo masyadong masaktan sa mga pinagsasabi namin. Ayusin nyo trabaho nyo. Bakit? Masakit na ba ang totoo? Sa bagay, masakit talaga ang katotohanan. Biruin mo.
sabihan ka na isa kang kurap, mabisto ka na isa kang kurap at kawatan sa gobyerno, at yun pala ay totoo, masakit talaga yun. Oh, hindi talaga yan. Talagang sobrang masasabi nating sampal sa pagmumuha yung mga putangin yung mga buhaya dyan sa gobyerno. Oh, kaya nga ngayon, kahit ibiruin nyo, isipin nyo na lang. Kung ang presidente nga, binabanatan namin dahil una-una, sa kabubuhan niya, sa katangahan niya, sa pagiging kawatan niya, sa pagiging pabaya niya, sa pagiging wala niyang pakialam sa mga Pilipino. Sasabihin niya pa doon sa interview, mahal na mahal niya yung mga OFW, putang ina. May namatay ng OFW, hindi niyo mabali-balita, hindi niyo man lang mapadalhan ng tulong eh. 'Di ba? So, bumabanat kami kay Marcos Jr. Dahil mali, 'di ba? Obvious naman eh. Hindi naman kami katod ni Isko eh. Oy, speaking of Isko, may galab shoutout sa'yo dyan. Mayor Isko. Hindi naman kami hindi naman kami katulad ng iba na puta na. Sa totoo nga lang, ito isipin nyo. Ang laki po ng bayaran sa kampo ng mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon. Disclaimer, hindi ko alam kung sino nagpapasahod sa kanila. Pero sobrang laking bayaran. At ako, may ebidensya ako na nire-recruit ako noon bago ako isali ni Boss Banat Bay dito sa Banateros Brothers. Inooperan ako ng 150K, may kasama pang sasakyan, babanatan ko lang si BP Sara Duterte at ang buong Duterte family, at ipopromote ko or tawag dito ipopromote ko or parang pupuriin ko etong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. So madaling salita, ang buong administrasyon. Lahat ng ginagawa ng administrasyon pupuriin ko. Yun lang trabaho ko. Hindi na ako magbablog ng isa, dalawa, tatlo. Isang vlog lang. Sa bawat vlog ko or sa bawat live ko, pupuriin ko lang sila. Punas muna tayo ng pawis. Pero ang gwapo ko pala pagpawisan, no? Yun lang. Yun lang yung gagawin ko. May 150K na ako per month. 'Di ba? At kapag mataas na yung views ko, pag mas tumaas pa yung views ko, additional pa yon, may bayad pa po yon, mga banateros. So ang laki ng kita doon. Sabihin na natin kikita ako ng halos mga nasa 300 to 50K per month. Saan mo kunin yun? Ang laki-laking pera nun. 50,000 nga lang eh. 'Di ba? 50,000 lang na kitain mo sa YouTube o sa buwan-buwan. Ang laking bagay na nun. So ngayon, isipin nyo maigi, bakit hindi namin kinakagat yun? Bakit hindi kinagat ng Banateros Brothers yun? Kasi nga, unang-una, pupuriin namin ng administrasyon kahit alam naming palpak. Pupuriin namin ng administrasyon na kahit alam naming mga kawatan sila. Pupuriin namin ng administrasyon na alam naming ninanakawan nila kami, tayo. Pupuriin namin ng administrasyon na alam naman nating walang kwenta ang administrasyong Marcos. Sipin nyo maigi yun. Ang hirap nun. 'Di ba? Ang hirap lokohin ng sarili mo. Yan ang pinakamahirap na trabaho. Lokohin mo yung sarili mo. Ang hirap nun. Ewan ko nga lang kung bakit kinakagat eh. Hindi ko nga lang alam bakit nasisikmura ng ibang mga vlogger yan na putang na, lolokohin mo yung sarili mo, 'di ba? Putang na, ang hirap nun. Una-una, pinagloloko mo na sarili mo, niloloko mo pa yung kababayan mo, yung kinikita mo, ipinapakain mo pa sa pamilya mo. Ayun yung pinakamasaklap dun sa lahat. Nang dahil dun sa pangloloko mong yun, ipapakain mo sa pamilya mo yan. Papakain mo sa anak mo, 'di ba? Sa pamilya mo, sa nanay, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, sa kabit mo. Pati yung kabit damay na naman kayo dito, mga kabit. So yun no, isipin nyo maigi yun, mga Banateros, mga kabiyaya. Hindi nga kami kumagat sa mga ganong offer. Ang dami, kay Banat Bay pa lang, di ba?
Yun yung operan si Banat Bay. Magkano, kung hindi ako nagkakamali, nasa 5 million ata o to 10 million ang ino-offer kay Banat Bay. Simple lang ang gagawin ni Banat Bay. Ha? Simple lang ang gagawin ni Banat Bay. Sasangayunan niya lang lahat ng ginagawa ng gobyerno, ng administrasyon. Hindi na siya magsasalita. Goods. Tapos babanatan niya mga Duterte. Yun, ayun yung ginagawa. So napakasimple nun. Tapos sasahod ka ng 100,000. Diba? So sarap buhay. Sarap buhay talaga nun. Pero hindi namin yung ginawa kasi nga una-una. Lalo ako. Kaya ko magdildil. Kaya namin magtiis ng pamilya ko sa kakapiranggot. Marunong kami makontento eh. So, tignan mo hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako. Itong bahay na nakikita nyo, inuupahan ko lang to. 'Di ba? So kung ako binabayaran, kung ako ay may nagbabayad sa akin, kagaya ng mga loyalistang vlogger dyan, na yung iba nga naka-condo, naka-sports car, puta na, hindi ka mag-ano rito, hindi ka magtitiis dito sa inuupahan mo, biruin mo, ang laki-laki ng binabayaran, kuryente, tubig, ang sikip-sikip pa, ang init-init pa. Kung ako, mayaman ako, di sana naka-condominium ako, 'di ba? Kung di sana may sarili na akong bahay. Pero soon, magagawa ko naman na magkaroon ng sariling bahay. Ipon-ipon lang. Sa pamamagitan ng sahod sa YouTube. Kaya nga yung mga vlog namin, lagi kaming nag-ano na wag niyong i-skip yung ads. Mag-join kayo sa join button. Kung talagang nagustuhan niyo yung content namin, mag-super thanks kayo, mag-like, mag-share. Napakalaking tulong nun sa mga channel namin. Kasi wala naman kaming kinikita sa labas eh. Dito lang talaga sa YouTube, no? So yung mga banateros, mga kabiyaya, yung mga about dyan, ako'y pinaalam ko lang sa inyo na ganito nakalala yung threat sa banatero, sobrang lala na talagang dumadating sa punto na gusto na kaming patayin, gusto na kaming talagang patahimikin, gusto na kaming itumba. Sa totoo sinasabi ni Bay na pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero doble ingat lang tayo. Dahil hindi natin alam talaga ang panahon. Lalo't hindi natin mapagkakatiwalaan ang administrasyon at grabe na rin ang krimen na nangyayari sa Pilipinas dahil yan sa droga na yan. So yan lang mga banateros, inano lang namin kayo about doon sa sa gustong ipatumba. Pero hindi namin pwede i-mention yung pangalan dito. Maraming sinasabi ng mga pangalan, una-una, tawag dito, meron pang isang text nga sa akin na siya daw ay nag-aalala at narinig niya daw to. Isa daw siya sa mga trabahante or tigasunod ng politikong ito na parang mapagmitingan daw na pati na daw kami kung dumating daw yung time na magkagipitan na pati na kami ay dadamay na kami sa pagpapatumba. Nabanggit pa nga dito sa text na to na pati nga daw si Vice President Sara Duterte ay ipapatumba, no? So hindi na rin yan malabo din kung sakaling pumalpak tong impeachment, sakaling pumalpak ang pangdaraya, kung magkakaroon man ng dayaan sa eleksyon, baka talaga ipapatay o ipatumba nila si BP Sara. Yun na lang ang tanging nahuhuling alas nila para hindi makaupo si Vice President Sara Duterte bilang presidente. So napag-usapan daw yan doon sa meeting na yun. Wala pa naman tong talagang sinasabing 100% na sure, pero mahirap din, pwedeng hindi paniwalaan at pwede rin paniwalaan dahil una-una mahirap na, 'di ba? Sabi nga ni Bay, doble ingat. Hindi natin pwedeng paniwalaan din yan at hindi rin natin pwedeng baliwalain yan. Dahil syempre nasa ganito tayo na nagko-komentaryo tayo about sa mga korap sa gobyerno. Talagang pag-iinitan na tayo dyan. So isasabay daw kami. Di ko alam kung paanong isasabay, kay BP Sara ba or sinong mga politikong itutumba nila para tanggalin nila sa tinik sa lalamunan nila, no. So yun, pag-usapan naman natin etong mastermind na tinutukoy nila. At eto mga banateros, excuse me, dumigay pa nga.
Pag-usapan ho natin itong sinabi ni House Speaker, future Prime Minister Martin Romualdez. So nagsalita na ho itong si former Speaker Martin Romualdez mapatungkol kung sino nga ba ang mastermind sa nangyayaring pagnanakaw, trilyong-trilyong pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang malupit pa dito at ang nakakatawa dito, anak ng timang, may gana pa siyang magreklamo sa mga magtuturo sa kanya mapatungkol na siya ang mastermind. Ang galing nyo talaga, mga kupal kayo. No? Sobrang gagaling nyo talaga. Kayo na yung nagnakaw, kayo na yung may kasalanan. Putay na gusto nyo pang magmalinis. Ang galing nyo. Sobrang galing nyo, sobrang tindi nyo talaga. Napakalulupit nyo. Iba talaga ang karisma nitong mga kawatan na ito. So dito sa video na to, mga banateros, mga kabiyaya, parang maituturing ko na parang may pinapahiwatig etong si Martin Romualdez. Parang ipinamumukha niya sa atin na hindi siya ang mastermind kundi si Marcos Jr. Ay baka totoo na nga ang mga bali-balitang nagsusuwagan na etong magpinsan na Romualdez. Mukhang naglalaglagan na silang dalawa. Nako. Kakaiba po ito mga banateros, mga kabiyaya. Talagang matatawag na nakakagulantang to. Yung mga demonyo sa gobyerno ay nagtatalo-talo na or sila na mismo ang nag-aaway-away. Malupit ito, no? So ngayon nga, may isa pa silang pakulo ngayon na ilalabas daw sa mga susunod na araw etong totoong mastermind. So dito, halatado at hindi naman tayo mga tulongges kagaya ng mga loyalistang tanga dyan na hindi natin malalaman kung sino yung nasa picture. Kung tayo na initim nyo pa, mga hayop kayo. Obvious naman na yung nandun sa picture ay si former Senate President Chis Escudero. Anak ng timang naman yan. Paano magiging mastermind si Senator Chis Escudero sa nakawan, sa flood control o sa nakawan na nangyayari sa Pilipinas? Hindi naman siya yung Bakit sa Senado na ba dumadaan ng mga proyekto at mga pondo? 'Di ba? Sa Kamara 'yan, unang dumadaan ng pera. 'Di ba? Doon mismo umaano 'yan. Dumadaan at doon mismo sila mismo ang humahawak niya. So paanong mapupunta 'yan sa Senado? At paanong maituturo na si Senator Chis Escudero ang mastermind sa nakawan sa pera ng taong bayan? Isang malaking kalokohan na naman ho yan, mga banateros, mga kabiyaya. Anak ng timang naman, ginagawa nyo na naman kaming tanga. May panibagong diversional tactic na naman kayo, hindi nyo na naman pinag-isipan ng todo. Basta-basta na lang kayo kuda at maglabas ng mga issue at balita para lang matabunan ng totoong issue na dapat nyong kaharapin. Hindi naman tanga yung tao na bakit? Ano bang ginagawa ng Senado? Una-una, ang Senado, hindi naman dyan dumadaan yung mga pondo sa Kamara. So, sino yung nandoon? Di ba si Speaker Martin Romualdez? Tsaka ito, paano mo masasabi, former Speaker Martin Romualdez, na hindi ikaw ang mastermind? Unang-una, nangyari ang pinakamalalang korupsyon, nung speaker ka pa. Di ba? Pinagsisigawan pa nga ni Luis Tron, dahil kay Speaker, may ayuda. Dahil kay Speaker, may AIX. Dahil kay Speaker. Tapos putangin na ngayon na nagkakahanapan ng pera, deny kayo ng deny. Ang galing nyo, ha? Iba din, ha? Utangin ng mga to kapag pag hinahanapan at nabibisto na kayo, sasabihin nyo, hindi kayo may sala, malinis ang konsensya nyo. Sino may sala dito? Kami. So doon sa sinabi ni Martin Romualdez na ang tinuturo niya ay si Saldico at si Senator Chis Escudero ang mastermind. Kung about kay Saldico, maniniwala talaga ako na damay si Saldico dito
sa nangyaring nakawan na to. Hindi pa pwedeng hindi siya damay dito sa nangyayaring nakawan na to dahil magkasama kayong tatlo, mga pukang ina nyo. Ha? Sorry sa words. Pasensya na po sa mga batang nanonood at sa mga viewers na nanonood, pero karapat dapat namang murahin yung mga yan. Pero ang pinakamalabo dito ay yung kay Senator Chis Escudero. Ha? Napakalabo nung kay Senator Chis Escudero. Tsaka sasabihin niya na hindi daw siya naging miyembro ng ano. Kalokohan yun. May mga video pa nga na tumatawag kayo, di ba? Basta si speaker ang magsalita, okay. Ang budget. May ebidensya yan. No? Hindi pa, baka sabihin niyo, AI na naman yun, ha? May ebidensya yan na tinatawagan yun. Kasama mo si Saldico. So, ibig sabihin, parang nagiutosan nga ni Chis Escudero, katarantaduhan yun. Alam naman namin, kaya nyo idinadawit si Senator Chis Escudero dahil hindi nyo nasunod or hindi nasunod ni Senator Chis Escudero yung kagustuhan nyo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun naman talaga yun eh. 'Di ba? Saan nagmumula yung galit nyo kay Senator Chis Escudero? 'Di ba dahil lang dun sa pagsunod ng Senado doon sa kagustuhan ng Supreme Court na i-archive yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba yun? Wala naman kayong ibang kinakagalit kay Senator Chis Escudero eh. Tsaka putangin na, kung talagang nagnakaw si Senator Chis Escudero ng 30 million, putang na may tuturing na ba agad yun na siya ang mastermind? Ikaw nga may 241 illegal insertion ka. Hanggang ngayon, tumatakbo yung kaso na yun. Isinampa sa'yo yan. 'Di ba? Tapos, ibabaling nyo na naman kami sa 30 million na issue mapatungkol kay Senator Chis Escudero na ibinigay sa kanya nung kontraktor, na inamin din naman nung kontraktor na sa pera niya galing yun. So, anong masama doon? Walang masama ho doon. Kahit naman din ako, kung may pera ako, halimbawa pera ko yun, binigay ko doon sa isang kandidato na pangtulong para sa pangangampanya, walang problema yun. 'Di ba? Tsaka inamin mismo nung kontraktor na sarili niyang pera yun. Ano ibig sabihin kayo lang meron 30 million? Baka ako kahit nangungupaan lang ako, baka may 30 million din ako. Pero charot lang yun, wala akong ganun. Alam niyo, sobrang labo talaga na si Senator Chis Escudero ang mastermind dito. Hindi ako, wag nyo kaming gawin tanga. Hindi kami pinanganak kahapon, ha? Wag nyo kaming gawing gago, wag nyo kaming gawing bobo. Ha, Martin Romualdez. Tsaka ito, speaking of Martin Romualdez, ay etong si Ombudsman Boying Remulla ay hindi niya daw pinapayagan na makalabas ng ibang bansa si Romualdez dahil baka daw ay hindi na ito bumalik. Ha? Hindi na bumalik itong si Martin Romualdez. Puta na, hindi na ka namin nakikita yan eh. Tignan niyo yung video niya ngayon. Bakit? Sure ba tayo na nasa Pilipinas yan? May mga bali-balita na nga rin na wala na talaga yan dito sa Pilipinas. Alam na namin yung diskarte nyo, katulad na lang yan. Nung lumabas si Saldico, matagal niyo bago ibinalita nun. Yun. Pinagtatakpan nyo dahil kakampi nyo pa siya nun eh. Diba? Nung lumabas ng bansa si Saldico, halos isang linggo nyo bago ibinalita. Nakalabas na muna siya bago nyo ibinalita na nakalabas ng bansa. So, hindi kami naniniwala na pinipigilan nyo si Martin Romualdez na wag umalis ng bansa. O, pwede rin na pinapalabas nyo lang na pinipigilan nyo si Martin Romualdez na wag makalabas ng bansa para masabi lang na patas ang pag-uusig ng ombudsman at ng administrasyon mapatungkol dito sa issue ng nakawan sa Kaban ng Bayan. Tangina naman, ilang beses nyo na kaming ginaganyan. Sukang-suka na kami dyan. Alam na namin yung mga diskartihan, yung mga bopuls kayo. Hindi na bago sa amin yan. Ilang beses nyo nang ginawa yan. Ilang beses nyo nang ginawa yan at ilang beses nyo nang ipinamukha sa amin yan. Ilang beses nyo nang ginamit yung mga lumang taktika nyo na yan. Siguro, pinapalabas nyo ngayon na kung kunwari palabasin natin na ginigipit natin si Martin Romualdez. Palabasin natin na
na kahit ang pinsan ng Pangulo ay kailangan managot sa batas. O pustahan tayo bukas sa Makalawa, ipagyayabang yan ni Auntie Claire sa press con na ang pinsan ng Pangulo ay papanagutin. Ipagyayabang yan, malamang sa malamang. Alam ko na yung taktika nila eh. Diba? Ipagyayabang nila yan, ganito, etong masasabi po talaga natin na inaaksyonan ng Pangulo etong korupsyon dahil kasi pati ang pinsan niya ay kanyang inuusig or kanyang iniimbestigahan. Ang galing galing ng mga ang galing ng mga tawag dito strategy nyo pang international convergence zone ano yun, Bagyo? Ngayon nga mga banateros, etong video ni Martin Romualdez sa Facebook, YouTube, and TikTok, tignan nyo po yung mga comment section, halos pinagtatawanan lang ho siya. Wala hong naniniwala sa kanya. No? Walang naniniwala kay Martin Romualdez sa mga pinagsasabi niya. Tignan nyo po sa comment section. Hindi ako nagpi-fake news. 'Di ba? Puro katatawanan at puro mga mensahe ng mga netizen na nagsisinungaling at hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi nitong ni Martin Luther King or ni Martin Romualdez, the future Prime Minister in the Philippines. Putang ina, speaker ka pa lang, ganyan ka na sa pagiging kawatan. What if pag naging Prime Minister kang hinayupa ka? Baka Bati Pilipinas ibenta mo na. At ito pa isang matindi doon, mga banateros, mga kabiyaya. Ginagamit ngayon ni Martin Romualdez yung salitang ICI. Kesyo humarap daw siya sa ICI, kesyo matapang daw siya dahil hinarap niya daw yun, hindi niya daw tinalikuran kung ano yung mga bintang sa kanya. May mga affidavit daw siya, may mga dokumento na isinalaysay sa ICI. Una-una, wala kaming pakialam sa ICI. Paano kami naging walang pakialam sa ICI at paano wala kaming tiwala sa ICI? Puta na sino ba nagbuo niyan? Di ba si Marcos Jr. ang nagbuo niyan ng ICI? Si Marcos Jr. din ang namili ng mga tao na mag-iimbestiga or maghahawak ng ICI na yan. Tapos maniniwala kami. Ano kami? Tanga? Tanga ka ba? Utangin na pinagyayabang nyo ngayon yan Yung ICI na yan, halos isa na nga lang yung natira dyan Tangina, si Bongbong Marcos ang bumuo niyan, tapos ipapaimbestigahan kayo dyan, anak niya mismo, si Sandro, tapos ikaw na pinsan niya. Tapos pag sinabi ng ICI na walang kinalaman si Sandro at Romualdez, puta naman, niniwala agad kami doon. Ulul! pero ako mga banateros na nararamdaman ko, malapit na talaga. Nararamdaman ko na talagang medyo nagkakaroon na ng lamat ang pagmamahalan ng magpinsan. Ayan na to. Pansinin nyo. Pansinin nyo yung kampo ni BBM. Pansinin nyo yung kampo ni Martin Romualdez. Diba? Talagang kasi nga, kung mapapansin nyo, tutok na tutok ang kamera sa impeachment. So, kung mapapadali ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, kapag alam na nila pwedeng bumalik or pwedeng pumalit or bumalik ulit. Ang pagkakaalam ko, di ko lang sure kung totoo, kung pwede kung pwedeng bumalik si Martin Romualdez bilang House Speaker ng Kamara. At kapag na-impeach si VP Sara, anak ng Teteng, malamang sa malamang yan siya ang magiging Vice President. Diba? At ang malupit dito, ang hindi alam ni Marcos Jr., baka nga, kapag siya ang naging Vice President, ang isusunod naman nila ay si Marcos Jr. ang i-impeach. Dahil medyo nagkakaroon na ng si Marcos Jr. kasi madali nila lang utuin yan. Pakitaan lang nila ng maraming harina yan sa harapan, baka umuo na lang ng umuo yan. Diba?
Kaya nga kung mapapansin niyo yung kamera focus sa impeachment, tapos yung mga alagad ni BBM todo fake news, todo alam mo yun, todo tanggol sa kanya. Pero sa kamera, may narinig ba kayo na pinagtanggol si Bongbong Marcos? 'Di ba ang pinagtatanggol lang doon ay si Martin Romualdez? 'Di ba? Kaya nga pwede rin talaga na nagkakaroon na ng hidwaan tong magpinsan na to eh. 'Di ba dati may nabalitaan tayo na nagkakasilipan kasi may pera daw na hinahanap. Yung mga butal-butal daw or marami daw kulang na pera na hindi daw nahawakan ni Bongit. So, syempre, kung ako nga naman yung mastermind, tapos kanang bayag lang kita, bakit mas marami ang sayo kaysa sa akin? 'Di ba? Di mas marami dapat sa akin. Ako yung boss eh. Ang nangyayari, nung inilabas si Saldico, yung mga nalalaman niya, tapos inilabas pa ni Gutesa, inilabas pa ng 18 Marines. Tapos yung mga files pa. So doon nalaman na ang daming pera pala na hindi dumaan kay Bongit. Ang daming pera pala na dapat ay kay Bongit at bakit mas dihamak na mas marami yung kay Martin Romualdez. Kaya nagkakaroon sila ng matinding diskusyon. Nagkakaroon sila ng matinding diskusyonan mapatungkol diyan sa pera na ninakaw nila. Diba? Ganun kalupit. Soon to be, alam nyo, ganyan naman talaga panahon. Una-una, yung mga demonyo, sila din nag-aaway-away. Katulad niyan, kung halimbawang kunin na ni Satanas tong mga kurap na to, malamang sa malamang pagdating ng impyerno, ano yan, nagsusuntukan yan, doon pa rin yung mga hayop na yan. Hindi magkakasundo yan. No, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, tandaan nyo yan. Never naging, yan, siguro magkakakampi, pero naglalaglagan yan. Bakit? Kapag may magnanakaw na nahuli, di ba kadalasan tinuturo niya yung mga kasamahan niya? Ganun din yan. Kaya yung kay Martin Romualdez na inilabas na video ngayon at tinuturo niya si Saldico at si Senator Chis Escudero. Yung kay Senator Chis Escudero, napakalabo nun. Hindi naman umahawak ang Senado ng mga pondo ng kaban ng bayan, di ba? Puro pagsasampa lang yan ng batas. Sa Kamara talaga dumadaan yan. Yung mga pondo na yan. Si Saldico, naniniwala ako na talagang damay siya at kasabwat siya ng magpinsan na dito sa nakawan. Etong trilyon-trilyong nakawan na ginagawa nila sa kaban ng bayan. Kaya tayo mga kabiyaya, mga banateros, huwag tayong basta-basta magpapabulag. Tingnan niyo, di ba? Ang drama ng naka-script pa si Martin Romualdez. Pwede nga pang MMK yung video niya eh. Kaya kayo huwag kayong magpapadala dyan sa lalo na yung mga fake news ng mga vlogger na ganito, ganyan. Tayo na huwag kayong magpapadala dun. Ninilihis lang nila tayo. Biruin mo, layo-layo. Parang lang yan eh. Parang kay former Senator Bong Revilla. Nasa Bulacan, nagkanakawan, tiga Cavite si Revilla. Merong siyam na testigo ni isa walang nagturo kay Revilla. Tingnan niyo yan. Ngayon, eto na naman si Senator Chis Escudero. Itinuturo nilang mastermind. Paano mapapagalaw ni Senator Chis Escudero yung mga nandoon sa Congress? Senator siya. Ibig sabihin, inutusan niya si Speaker. Inutusan niya si Saldico. Una-una, may video sila. May video si Martin Romualdez at Saldico na kinakausap nila yung mga general, yung iba pang mga tao na ako bahala sa pondo mo. Basta si Speaker ang magsalita, goods yan. Di ba? Tapos ngayon, tuturo mo si Speaker Martin Romualdez kasi galit ka kay Speaker Martin Romualdez dahil hindi nasunod ang kagustuhan mong i-impeach ng Senado si Vice President Sara Duterte. Ganyan naman ang gagawin nyo talaga eh. Tingnan nyo, ang daming tahimik na mga senador mapatungkol sa impeachment.
Kaya nga hindi sila kumukukak sa flood control scam kasi ayaw nilang matulad kay Senator Chis Escudero, Villanueva, Jinggoy, Bongo Bato at kay former Senator Bong Revilla. Kaya hindi sila nagsasalita. Tingnan mo, tahimik. Oh, tingnan nyo si Kiko, si Bam, ba't tahimik yan? Oh, mga anti-Marcos yan ah. Si Risa Hontiveros, ba't tahimik? Loren Legarda. Oh, lalo na yung kambalto ko na si Soto at si Lacson. O yung iba pang mga senador dyan, yung magkapatid na Bilyar, ba't tahimik? Kasi nga ayaw nilang gipitin, ayaw nilang paginitan ng administrasyon. Kasi sa oras na magsalita ka laban sa kanila, yari ka. O katulad nito, hindi nasunod ang kagustuhan ng magpinsan. Anong ginagawa? Si Senator Chis Escudero ang itinuturo. Kaya mga banateros, bago ho kayong magpapaniwala dyan sa mga sinasabi ng bagay, wala naman halos naniniwala dyan no, sa mga salita ng mga buhaya na yan. So yun, kung ano pong magiging komento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Isang like, isang share, at pakidamay na rin yung join button at kung gusto nyo mag-super thanks, edi goods. Di ba? So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros